So welcome back to this channel. This is the Big Change PH, and bukod sa ating mga leadership training series na related sa self-development, entrepreneurship, ay meron din tayong mga ganitong segment na kung saan ay tayo ay nagre-react. At ang ating pag-uusapan ay napakahalaga at napakaganda ng topic kasi ito ay tumatalakay sa rekomendasyon ng NEDA during sa kanilang pagpupulong ay yung tinatawag na food poor, no, na parang para raw sa kanila ang isang pamilyang Pilipino ay kayang mabuhay ng or kayang gumastos ng at least 21 pesos per meal. That is around 64 pesos per day. So, saan nila nakukuha yun? Ano? So, panoorin muna natin ito, ha? Panoorin muna natin itong issue na to na lumabas na ito at pinag-uusapan na ito, 21 pesos. Kaya nga ako, balak ko muna na mag-react tapos gagawa tayo ng isang patotoo na talagang kung kaya ba talaga ang 21 pesos. Pero sa experience ko ay hindi talaga. So panoorin muna natin ito. Of the Marcos Jr. administration is denounced by several groups for claiming that Filipinos only need a minimum of 64 pesos to eat 3 meals a day. Jackie Pascual has this report. Various groups denounced the statement of the National Economic and Development Authority on the 64 pesos per person per day food budget. NEDA Secretary Arsenio Balisacan said a person with higher budget than 64 pesos is no longer considered food poor. Amihan, a group of peasant workers, argued that with inflation still elevated, NEDA's food budget is too low, translating to just 320 pesos a day for a family of 5. As of 2023, the monthly food threshold for a family of 5 is 9,581 pesos. Comes out to about 64 pesos per person. Nakapagtataka sabi nga natin saan lupalop nila nakuha yung datos. Sa isang pamilya na may 5 membro ay kailangan talaga niya ng 570 to 580 pesos per day para makakain ng 3 beses isang araw. Estavillo adds, 64 pesos equates to just 21 pesos per meal per person, which is not enough to have a decent and nutritious meal. The National Nutrition Council agrees. So yun, kung titingnan natin, Diyos ko po, saan kaya nilang lupalop nakita at nakuha ang computation na yan? Na pwede kang mabuhay, pwede kang kumain ang isang pamilya o isang tao ng 21 pesos per meal. Mga kaibigan, kung titingnan natin, hindi ko alam din kung saan nanggaling ang kanilang computation. No? Baka mali lang siguro ang pinanggalingan ng kanilang basis. Pero bilang National Economic Development Authority who is into that, no? It should be they should be an expert in that field of computation. Hindi ba nila nakikita yun sa kanilang personal na pamumuhay? 21 pesos per meal? Ako nga dati nung nagtitipid talaga ako, hindi ko kaya ng ng 100 pesos per meal. Bakit? Magkano isang order ng ng luto na? Kaya sa karinderya, minimum niya nasa 60. 65, let's say 50, 55. Isang meal lang yun, wala pang rice yun. Magkano ang rice? 15 pesos. 'Di ba? So, paano natin makukuha ang 21 pesos? Magkano isang soft drinks? O sabihin na natin, wag na tayo mag-soft drinks. Pero, ang 21 pesos equivalent to isang lumpiang gulay. Isasawsaw mo, okay, doon sa suka o kaya isang kwek-kwek, yung malaki, 'di ba? Pero never, hindi mo kaya kumain ng 21 pesos, 'di ba?
O papaano kung tayo magluluto, let's say tayo magluto, magkano ba ang kilo ng ano, no? Ng isang baboy, 'di ba? Imagine mo na lang kung let's say 350 ang kalahati niyan 175, 'di ba? O i-1/4 pa natin. 175, 'di ba? O magkano 'yun? 85 or 80, 180 ganun, 'di ba? 1/4 na 'yon. O kalahati pa nun 40, 'di ba? 1/8, 'di ba? Kaso 21 lang. So another hati pa ulit, no? So hindi kaya ang 21. Ang request ko lang, sana naman bago naglabas ng ganun, 'di ba? Ang NEDA, sana naman tiningnan muna nila sa personal na buhay nila. Hindi nga sila kumakain ng ano karinderye, 'di ba? Yung mga tao diyan sa NEDA, hindi ya kumakain sa karinderya. So yun yung murang ano, hindi nila kayang bilhin ng 50 pesos, 60 pesos. Yung pangkaraniwang tao, hindi rin yan kaya. Magkano ang isang ano lang, isang order lang ng gulay? Magkano ngayon? 30, 40 pesos ang isang order ng ulam na gulay, ha? Let's say 35 o let's say 30 na lang. No, student meal. Wala pang rice yun. 'Di ba? O sabihin na natin, yun nga mga paris-paris na yan, 70 pesos na agad yan, isang meal. So saan kayo kukuha o saan kami kukuha ng 21 pesos? 'Di ba? O yung ating mga kaibigan na nasa labas at walang trabaho, saan sila kukuha ng 21 pesos? 'Di ba? So sana matingnang mabuti. Ano ba talaga ang source? Hindi yan ganyan. Marami talaga nag-react. Marami ako nakita sa TikTok, sa YouTube o kaya sa Facebook. Tinatry nila, no? Tinatry nilang bumili in 21 pesos. Meron na ako nakita doon na talagang isang pirasong nagluto siya ng sinigang. So bumili siya ng halagang around 8 pesos na karne. Hindi, let's say 10 pesos na karne. Tapos the rest, ito yung mga other ingredients like okra, isang talong, isang ganyan. Okay? Yung 21 pesos niya, napagkasya naman niya. Pero wala, no? Walang kinahinatnan. Para lang siya nagluto. Hindi niya nga nakita yung karne na inilagay niya. 'Di ba? May isa naman na nag-try din na bumili ng 21 pesos, 'di ba? Pero ginawa na lang tong kalokohan na nakabilog na itlog, no? Na maliit na plastic ng bigas, 'di ba? Na hindi mo kayang lutuin, 'di ba? So, bakit ganito? Anong nangyari? Bakit totoo ba talaga na kaya nating mabuhay ng 21 pesos per meal? So, sana mabigyan tayo ng panibagong computation. Nakita ko nga doon sa isang deliberation. I think that is sa Congress 7 pesos na noodles. Wala na ngayon 7 pesos na noodles. Bumibili ba kayo? 'Di ba? Let's say meron kayong listahan dyan pero hindi yun ang totoong nasa tindahan. Ano yun? Walang kita ang nagbenta. Tapos, ang sabi nyo, 4 pesos ang kape, 3 in 1. Hello? Walang 4 pesos. Yun yung isang stick nga ng Nescafe na puro ba yun? Yung stick, 5 pesos na yun. Diba? Ano yung gagawin natin? Kape? O siguro kaya yan, isang kape, isang itlog. 'Di ba? Isang buong itlog. Yun lang. So nasa ng nutritious, no? Ang nutritious food para sa mga Pilipino. So sana ay magkaroon tayo ng bagong computation na ipipresent sa atin na para masabi na
na hindi tayo, alam niyo, nakakagulat na lumabas yung 21 pesos per meal, na kahit saang lupalop ng daigdig ka pumunta ng Pilipinas ay wala kang makukuha at wala kang maluluto na 21 pesos. Times 5 mo pa. 'Di ba? Yung isang pamilya nga na 3 or 5 miyembro ng pamilya, 3 anak, mag-asawa, hindi yan makakakain ng 21 pesos. 'Di ba? Kahit nga ang pagpag sa sa Tondo, hindi ka makakabili ng 21 pesos para mabuo lang yung pagkain mo. 'Di ba? So sana hindi ganito, parang kawawaan naman ang Pilipino, kawawaan naman tayo. 'Di ba? Na para lang masabi na kaya nating mabuhay. Hindi. No? Kung ikaw ay nagtatrabaho at bumibili ka araw-araw at kumakain ka araw-araw, hindi ka, Diyos ko po, ito nga ang aking binibilhan sa aking pinagtatrabahuhan, dinideliver, mahina ang 80 pesos per meal. Diba? Umaga pa lang yun. Breakfast pa lang. Pagdating ng lunch, ganun din. 85, 90. Diba? Walang soft drinks yun ano lang yun. Ulam at saka kanin. Tapos pagdating ng hapon, minsan nga hindi na rin ako kumakain. Diba? Wala pa yung pamasahe doon. Kung magluluto ka, wala pa yung mantika, wala pang gasol, di ba? So ano ba nangyayari sa ating bansa? So sana naman ay sa susunod ay pag-aralan muna yung mga ganyang mga statement na yan, nakakabwisit, di ba? Nakakabwisit. Ang susunod kong i-upload dito yung itatry ko talaga, pero ako dahil ako'y kumakain talaga sa labas. 'Di ba? Hindi, walang ganun, walang 21 pesos. Meron yan candy. Candy at saka lang. Yun nga, lumpiang sariwa, lumpiang gulay. O baka meron lugaw, 18 pesos. Lugaw na walang sahog. Lugaw na walang laman. 'Di ba? So sana maging maayos naman yung ating ganyan pagre-report, hindi yan ganyan, 'di ba? So sana tayo rin mga Pilipino makita natin na hindi tayo ganun. Hindi kaya nating mabuhay ng 21 pesos. Tapos ang mahal-mahal pa ng bilihin, 'di ba? So sana magkaroon ng pagbabago, 'di ba? Dito sa kung ano man ang meron tayo. Wag 21, no? Hindi, kung sabihin nyo sa akin na ang per meal ay 65, 95, okay pa. I agree. But never, wag na wag yung sasabihin 21. Ako na nagsasabi sa inyo. Okay? So maraming salamat at yan ay isa ko sa mga reaction muna ngayon dito sa channel na to. Okay? Maraming salamat at ingat tayo lagi.